Oh, kamusta kayo? Ngayon may ibabahagi ako sa inyong isang kwento. Isang kwento tungkol sa isang lalaki na ang pambihirang katapangan ay talagang nag-iwan ng marka sa buong mundo. Naisip niya na ba yan? Ano nga ba talaga ang itsura ng tunay na katapangan? Well, yan mismo ang tanong na ating sasagutin ngayon sa pamamagitan ng pagkilala sa buhay ng isang lalaking nagangangan Steven. Sige, simulan na natin. Kilalanin muna natin ang bida sa kwento natin. Si Steven, alam nyo, hindi siya hari, hindi rin siya sundalo, pero napaka-espesyal niya sa maraming paraan. So, sino nga ba talaga si Steven? Well, una sa lahat, sobrang lalim ng pananampalataya niya. Matalino siya, mabait, at higit sa lahat, grabe napakagaling niyang ipaliwanag kung ano ang pinaniniwalaan niya. At wala siyang takot na ibahagi yun kahit kanino. Pero heto na, dahil sa galing at karunungan ni Steven, yung mga makapangyarihang pinuno noon sa kanilang lugar, sobrang nagalit at nainggit sa kanya. Kasi ganito yan, sa tuwing susubukan nilang makipag-debate sa kanya, talo sila. Laging talo. Kaya imbet na pakinggan siya, anong ginawa nila? Nagdesisyon silang, hindi, kailangan na nating patahimikin ang taong to. Ganon kasimple para sa kanila. At alam niyo kung paano nila yon sinimulan? Dahil alam nilang hindi nila mapapatunayan na mali si Steven, nagbayad na lang sila ng mga tao para gumawa-gawa ng mga kasinungalingan laban sa kanya. Yan ang naging paraan nila. Inakusahan siya ng kung ano-anong masasamang bagay, na kesyo nagsasalita raw siya laban sa Diyos at sa kanilang templo. Dahil sa mga gawa-gawang kwentong yan, hinuli siya at dinala agad sa pinakamataas na korte para litisin. At dito na nagsimula ang isa sa mga pinakakamanghamanghang eksena. Habang nakatayo si Steven sa harap ng mga hukom, naggalit na galit sa kanya, may kakaibang nangyari. Bigla na lang, nagkaroon ng kakaibang liwanag ang mukha niya. Alam mo yon, parang nagniningning. Hindi siya natatakot, ni katiting. Sa halip, kalmado siya, payapa, para mukha raw ng isang anghel. Tapos tinanong siya, totoo ba yung mga paratang sayo? At ang galing ng sagot niya. Imbes na sabihin lang na hindi, nagsimula siyang magkwento. Binigyan niya sila ng isang buong aralin sa kasaysayan na parang sinasabi niyang, mas alam ko pa ang kasaysayan ninyo kaysa sa inyo. At ipinaalala niya sa kanila ang lahat mula kay Abraham, kung saan sila nagsimula hanggang kay Jose sa Ehipto, kay Moises na tumanggap ng batas at kay Salomon na nagtayo ng templo. Ang punto niya, ang Diyos ay laging kumikilos sa kasaysayan nila. At lahat ng iyon patungo sa pagdating ni Jesus. Pero, hindi lang yan. Sinabi rin niya ang masakit na katotohanan na sila, tulad ng mga ninuno nila, ay tumigil na sa pakikinig sa Diyos. Nako, lalong uminit ang ulo ng mga pinuno. Ayaw na ayaw nilang marinig yon. Nakita ni Stephen yung galit sa mga mata nila. Alam na niya kung anong mangyayari. Pero sa mga sandaling yon, hindi na siya sa kanila nakatingin. Sa isang iglap lang, parang nawala ang lahat ng tao sa korte. Kasi, binigyan siya ng isang napaka-espesyal na pangitin. Grabe to, nakita niya mismo ang langit na bumukas. At doon, nakita niya si Jesus na parang nag-aabang at handang sumalubong sa kanya. Yun ang nagbigay sa kanya ng lahat ng lakas na kailangan niya. Hindi na kinaya ng mga pinuno ang narinig nila. Sa sobrang galit, nagsisigawan sila, tinakpan ang kanilang mga tenga, at sabay-sabay siyang sinugod. Kinaladkad nila siya palabas ng syudad para batuhin. At dito, sa kanyang mga huling sandali, habang binabato na siya, may ginawa si Steven na talagang hinding-hindi mo malilimutan. Lumuhod siya at imbes na magmakaawa para sa sarili niya o isumpa sila, ipinagdasal niya yung mga mismong taong pumapatay sa kanya. Hiniling niya sa Diyos na patawarin sila. Dito niya ipinakita na ang pag-ibig mas malakas pa sa kahit anong galit. At sa gitna ng lahat ng yon, may isang lalaki doon na nanonood at sang-ayon sa nangyayari. Ang pangalan niya ay Saul. Pero yung huling panalangin ni Stephen, yung pagpapatawad niya, tumatak yon sa isip ni Saul magpakailanman. At dito na nangyari ang pinaka-hindi inaasahang pagbabago. Ang kamatayan ni Steven ang naging mitsa para sa transformasyon ng pinakamatindi niyang kaaway. Itong si Saul, nagalit na galit sa mga Kristiyano, siya mismo ang magiging si Apostol Pablo, isa sa pinakamadakilang bayani ng Kristyanismo. Ang kwento ni Steven,
Ipinapakita nito sa atin na ang tunay na katapangan ay hindi lang tungkol sa pakikipaglaban. Ito'y tungkol sa paninindigan para sa tama at sa pagpili ng pagmamahal, kahit na yun pa ang pinakamahirap gawin. At ang ganong klaseng tapang, yon ang kayang magbago ng lahat.